Oo, twice a year. Every year. So, after the research survey, ano yung general findings nung survey na ginawa? Ano yung pagbabago? Because of economic crisis. I think ang pinaka-interesting na finding na makita natin is maybe this is a global phenomenon that we are seeing. We have shared the findings in 15 markets that we have surveyed. And we have seen that globally, medyo bumaba kumpara sa dati yung sentimento ng mga consumers. Pilipinas, hindi exempted. Bumaba din ang ating consumer confidence. But ang tinitingnan natin, pagkukumpara natin sa ibang bansa, actually, positive pa rin tayo compared to other markets. Kumpara sa 50 markets na interview natin, 6 tayo. In Asia Pacific, we have a third. Ano kayo reason? Yeah, I think this is just my personal opinion because I'm really not an expert on the economy. So I think we could see one of the reasons is that the remittances from our OFW business nandiyan pa din, which is really important to providing funds for consumer spending. And as you mentioned, I think ang basa din natin na vibrant pa din yung ating sector. So, parang resilient pa rin ang ating So parang may inaasahan pa rin yung mga Pinoy na paggagalingan. Oo. At saka, kung titingnan natin, over the last few months, talagang ang daming negative na mga balita. Diba? Talagang araw-araw binabasa natin, medyo masama ang balita. Kung titingnan mo yung mga latest na mga forecast, yung ibang maraming markets actually sinasabi ng ang forecast sa kanila medyo negative ang GDP. Pero Philippines is still one of the markets na nag-range ang GDP forecast natin between 0 to 3% to 4%. So we're still, we can still be in that positive range as compared to many other markets. Medyo, ang nababasa nila medyo negative. Okay. Ma'am, for the sake of yung mga viewers namin, ano ang consumer confidence, ano ang mini-measure nito, and ano ang ibig sabihin nito kung tumataas siya o bumababa? Okay. Ang consumer confidence na mini-measure ng Nielsen, may tatlong components yan. Ang unang component niya is paano ba yung tingin ng ating consumers sa job prospects or employment prospects. Diba? Importante sa atin yung ating job security. Ang pangalawang tanong namin is paano tinitingnan ng ating mga Filipino consumers ang sitwasyon ng kanilang personal finances, sarili nilang savings or available cash. Ang pangatlo natin question about consumer confidence and Nielsen is ano yung willingness nilang gumasta. Because it's very important, especially to recover from a recession, yung sentimiento ng tao na, uy, pwede na ako gumasta. So yung tatlong tanong na so kung mataas or actually ang importante yung trend sa consumer confidence survey namin. So kung tinitingnan natin tumataas, ibig sabihin, because we're looking to the future, then we can expect at least the consumer sentiment is positive. Kung medyo pababa, it means na medyo siguro it will take some time for the economic situation. So ano po yung mga nakaka-influence dito sa pagtaas or pagbaba ng mga values? Yun yung tingin nila sa job prospects nila, yung tingin nila sa sitwasyon nila ng personal finances nila, at yung willingness nila na gumasta. Kasi kung medyo tingin natin uncertain pang ekonomiya, medyo hindi pa tayo gagasa. So basically, mga perception sa economy. Oo, perception and sentiments. Yung mga naririnig. Oo, nanggagaling sa mga naririnig natin, na-experience natin, nababasa natin, experiences ng mga kausap natin. So, overall, na-perform yun from different sources. Okay. Doon so, ma'am, sa major concerns, kanina Asia Pacific, paano po kung focus on Philippines, ano po ang major concerns at ano yung measure? Okay. Ang nakita natin, number one na medyo concern ng ating kababayan is job security. Although
makikita natin ang confident relatively compared sa mga bansa, confident pa rin ang mga Pinoy sa resilience ng ating economy. On a personal level, medyo iniisip din nila yung job security. The second concern sa mga kababayan natin is really the state of the economy. Because employment is really dependent on the economy as well. So those are the two biggest concerns. Yung sa paggastos ng spare cash na, ano yung nakikita niyo yung trend, yung bang nakita niyo na tumaas na yung mga taong nag-iisip na mag-save, bago ba yan na parang tumataas na rin yung ating financial education? Oo. Makita natin actually, across the last couple of years, ang Filipinos talagang ang tendency natin ay mag-save. Siguro, medyo, as you have mentioned, alam na natin na mas magandang medyo maging cautious tayo, maging tulad tayo, na pag meron tayong extra cash, siguro itabi muna natin. What's important is kailangan mabalanse yan kasi it's good to have savings, but yung ekonomiya natin also will thrive if the consumers are willing to spend also on some items. Cellphone yun, tsaka clothes, mama, yun ba? Savings muna. Okay. Tapos, pag may spare cash, sabi ng kababayan natin, baka mag-spend din daw sila sa clothing and sa technology. Favorite. Ano? PS2. Kano yun? Hindi ko afford yun. Alright, ma'am. Thank you. Ma'am, dun sa personal finances, second yung Philippines na sa Asia Pacific. Kasi South does this mean masaya tayo generally sa South? Ang tanong natin is kung makita natin na may mangyayari bang magde-deteriorate siya. So, hindi naman namin tinanong kung masaya sila sa sinasabi natin. It's more yung over the next 12 months, ano yung nakikita nilang magiging trend? Mag-i-improve ba o bababa? So, nakita natin na 6 out of 10 wala namang nakikitang severe deterioration or decline ng kanilang personal financial situation, wherever it might be at this point.